Nagbabalik ang Buhay Unleashed. Vic Garcia po balik. At Abilene Garcia. Patuloy tayo sa ating itanong mo lang segment sa ating topic na ano-ano ang dapat gawin para mapaganda ng ating kamatayan. Sa ating episode na Handa ka na bang mamatay? Review lang tayo. tatlo na tayo. Tatlo na. Review lang natin. Review lang. Number 1, have the right perspective about death. Dapat may tama kayong pangunawa at pananaw sa kamatayan para magkaroon niyo kayo ng tamang buhay. Number 2, have funds on your death. Dapat may pera ka sa araw ng iyong kamatayan. Diniscuss na natin kung anong dahilan. Number 3, leave a legacy to your loved ones. Dapat may maganda kang iiwan sa iyong mahal sa buhay in cash and in kind. Hindi po tayo. Ito good news, kaya nyo po yan kung paghahandaan po natin. Yes. Number 4, finish what you need to finish. Yan, sa Tagalog. Okay, bago mamatay, dapat magawa mo ang lahat ng dapat mong gawin. Kasi ang regret po na marami tao, hindi ko pa nagagawa ito, hindi pala gawin mo. Kaya nga sabi nga ng isang quotation, the only people who fear death are those with regret. Yeah. Ganda ka na po na, the only people who fear death are those with regret. May mga tao, kaya natatakot silang mamatay, mayroon pa sila o marami pa silang dapat gawin na hindi nila nagagawa. Na baka pagsisihan nila Pag namatay sila. pag namatay sila. No solusyon, di gawin nyo para wala walang na kayong regret. Napakasimple, di ba? So hanggang buhay pa kayo, may oras pa kayo, binibigay sila para gawin nyo na. Parang para sa araw na yung kamatayan, libre na bakit? Nagawa ko na yung dapat gawin. It is finished. Kaya kung sa bawat araw na binigay sa iyo ng Diyos ay ginagawa mo ang mga dapat mong gawin, siguro wala kang dapat ikatakot sa kamatayan. Kaya nga po ang payo namin, ano man po ang sitwasyon nyo ngayon at meron pa kayong mga bagay na dapat gawin nyo na. So siguro napakagandang dapat nyo gawin, matuto kayo magpatawad. Nakilala po kasi kami, nanay saka anak nag-away. Oh. Alam nyo, hanggang sa araw ng kamatayan ng nanay, hindi po pinatawad ng anak. At yung nanay, hindi rin po pinatawad yung anak. Ang sakit na, no? Can you imagine? Tama ba yun? Bit-bit mo hanggang kamatayan. Can you imagine? Bit-bit ng anak mo hanggang kamatayan? So, ang punto ko po ito, baka isa sa mga dapat yung gawin na hindi nyo pa nagagawa, kaya hindi pa kayo kinukuha ni Lord, ay magpatawad po kayo. And that's, kaduktong po yan, that's a legacy na iiwanan nyo sa mga mahal nyo sa buhay na si Mami kahit sobra sakit sa puso niya, si Daddy, nagpatawad siya. Gagayahin, kukopyahin kayo ng mga anak niya. Sabi ng mga anak niya, paglaki ko, gagayahin ko nanay at tatay ko. O gagayahin ko si Lola o si Lola. Oo, ang galing tama yun na yung sinasabi natin na baka meron ka pang dapat gawin para hindi mo pagsisihan, gawin mo na ngayon. Just do it. Isa dyan is ask for forgiveness. Ikaw ang hihingi ng kapatawaran. At isa naman dyan, extend forgiveness. Ikaw naman yung magpapatawad. Panahon kasi na ikaw yung dapat naging ginatawad. May mapagkakataon naman, may taong may sama ang loob sa'yo, pero sinabi mo, hanggang sa aking kamatayan, hindi ko yan mapapatawad. Pwede mo nasabi yun. Okay yun. Pero lahat naman tayo pwede magbago. Sana pagkatapos yung madinig, manood ng programang ito, pwede mo sabihin, tatawarin ko na siya. Minsan kaya mabigat ang puso mo, dahil mo sakit na naramdaman, hindi ka nagpapatawad. Kasi bukas might be too late. Yes. In the end, we only regret the chances we didn't take. Kaya na, we only regret the chances we didn't take. Why? You have a chance to forgive. You have a chance to ask forgiveness. You didn't take it. You will regret it on the day of your death. Gusto po namin, pag namatay ka, magaan ang puso. May ibang sabihin, nagawa ako na dapat itong gawin. Napatawad ko, tumingin ako ng tawad. Lord, into your hands I command my spirit. Di ba ang sarap mamatay ng ganito? Galing. Number 5, be assured, where will you go after death? Ito po napaka-importante. Dapat pagandaan nyo, dapat sigurado kayo kung saan kayo pupunta sa araw ninyong kamatayan. Take note, may pupuntahan kayo sigurado sa araw ng iyong kamatayan. Ang tanong, ngayon, kung mamatay ka ngayon, saan ka pupunta? Pag-isipan mo ba? Ngayon na, sumagot ka na. Sagutin mo sarili mo, saan ka pupulutin kung mamatay ka ngayon? Kailangan para maging happy ka, alam mo yung address mo. Yes, ibig sabihin, may mga tao po, parang ganito, pag lilipat ka ng bahay, pag alam mo maganda yung bahay na lilipatan mo, di ba saya mo? Excited ka. Mula dito, palipat, masaya. Ganon din po. Pag po kayo, mamamatay, parang lilipat kayo ng bahay, lilipat kayo ng address. Oo, dapat excited Pag alam ka. mo maganda yung pupuntahan mo,
di ba happy ka? Yun pong gusto namin mangyari. Oo, kaya kung hindi ka naniniwala sa life after death, naku po, delikado yun. Pero pwede siyang gawin. Okay? Oo, napaghandaan mo yung libingan dito sa lupa, di ba? Yun ang purpose nun. Oo. Ngayon, sa palagay mo, di ka naniniwala sa life after death, yan na yung final destiny mo. Kaya, yan na yung address mo. Yes, dahil yun ang address mo, siguraduhin mo, pinakamagandang kabaong, pinakamagandang nicho, pinakamagandang lupa, pinakamagandang ano tawag doon? Columbarium. Ano yung sinusunod? Urn. Hindi, yung Lalagyan ng urn. Yung pangalan. Sinusunod yung pangalan. Lapida. Kasi you will spend all your life there. Pagandahin mo na. Take note, ito po ang payo namin sa mga taong hindi naniniwala sa life after death. Kasi kung hindi ka naniniwala, pag namatay ka, doon ka na. Okay? Hindi po yun ang sinasabi namin, yun ang paniniwala namin. So, punta tayo sa kabilang paniniwala. Kung ikaw naniniwalang there is life after death, may buhay pagkatapos kamatay, ano gagawin nila? Nagawa mo na ba mga dapat mong gawin? Para mapunta ka dun sa lugar na gusto mong puntahan. Kasi pwede mong puntahan, according sa mga paniniwala ng iba, pwedeng langit, pwedeng impyerno, may iba pa paniniwala, pwede daw pumunta na purgatorio, saan man. Ang punto ko po, anong man ang yung paniniwalaan, ginawa mo na ba, ayon sa paniniwala mo, yung dapat mo gawin para mapunta ka sa gusto mong puntahan. Which is, most of us, gusto natin langit. At syempre, kung naniniwala ka sa Diyos, eto sabi niya, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life. Yun ang masarap. Yan. Kung naniniwala ka sa Diyos, ito po, Diyos po nagsabi, dapat daw sundin natin ang Diyos. Okay? Yung mga commandment niya. At pag sinunod natin mga sinabi niya sa atin, He will give us eternal life. Ano ibig sabihin? Dadaling ka niya sa langit, which is, yun ang pangarap ng marami po sa atin. Pero may dapat kang gawin para makapunta sa langit. Yes, oo. Kaya nga ang tanong, ang challenge, kilala mo ba ang Diyos? Sinusunod mo ba siya? Kung oo ang tanong namin dito sa mga tanong na to, tanggapin mo yung pangako. Ano pangako niya? He will give you eternal life. Bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Pero kung hindi ka pa sigurado, kilalanin mo na siya at sundin ang kanyang pinag-uutos and He will give you eternal life. Yun po ang aming isang bagay. Di pa huli ang lahat. Di pa huli ang lahat. Kung tingin mo hindi mo nagagawin, dapat mong gawin na utos ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos today, okay, hindi ka mamatay. Pwede bang tanggapin mo si Kristo bilang sa iyong tagapagligtas? Tapos sundin mo yung mga inuutos niya sa'yo. Alam mo ba ako ni Lord? Kita kayo sa langit. Yun lang po gagawin niyo right now. You'll just pray, Lord, I accept you as my Lord and Savior. I live my life to you. You are now my Savior. Pangako ng Diyos. Makakarating ka sa langit. Kaya sa araw ng iyong kamatayan, magandang masaya tayo. Dahil kung happy tayo, malamang happy din yung mahal natin sa iiwanan buhay, natin. diba? Kaya... Tandaan niyo po yan ha. Kailangan po, kung gagawin niyo po itong tinuro namin sa inyo, you'll be happy sa araw ng iyong kamatayan. At maganda po, happy rin po yung mga taong iwanan niyo. At ito mas maganda, happy rin po ang Diyos dahil sinunod po natin yung inutos sa atin. Ang maganda, excited tayong mabuhay, pero excited din tayong mamatay. Ibig sabihin, gusto namin happy tayo habang nabubuhay, happy rin tayo kung mamamatay na tayo. Kasi, for me, sabi nga ng Bible, to live is Christ and to die is gain. Saan man, gusto po namin, happy kayo. Sa mga taong napaghandaan ng kamatayan, isang maligayang kamatayan sa lahat-lahat po sa atin. Ang panalangin po natin ay maging handa tayo sa araw ng ating kamatayan. Sana po marami kayong natutunan sa mga pinag-usapan natin ngayon. At next week, marami tayong pag-uusapan na tunay na magpapaganda ng ating buhay at tunay na magkakaroon tayo ng buhay unleashed. Manalangin po tayo. Habang nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala po sa amin na kailangan paghandaan namin ang aming kamatayan. Dalangin ko po sa lahat po na nanonood ngayon, lahat na nakikinig ngayon, dalangin po namin na magawa nila yung mga dapat tinagawin na pinag-usapan namin sa araw. Patuloy mong i-unleash ang bawat potensyal ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kaya imbitahan po ninyo ang mga mahahalagang
tao sa inyong buhay na tumutok sa Buhay Buhay Unleashed. Unleashed. Para rin po sila ay magkaroon ng Buhay Unleashed. Magsama-sama tayo tuwing Sabado, alas 5 ng hapon hanggang alas 4 Alas 4 ng hapon hanggang hanggang- alas 5 ng hapon. Dito lang po sa 92.3 True FM. Ako po si Vic Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Tandaan, ang Buhay Unleashed ay pagbabagong buhay, puso at isip. Pagtulong-tulungan po natin ilabas ang galing ng bawat isa. Ang tagumpay ay makakamtan, masayang buhay, tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed.